Kabanata 561. Isang mapurol na tunog ang narinig, at lumipad si Roland paatros. Nabangga niya si Jeffrey na nakatayo sa likod niya, at silang dalawa ay sabay na nagsuka ng dugo. Hindi ito maaari. Paano natalo ang isang elder ng lalaking iyon na si Severin? Namutla si Shayna sa takot nang makita ang nangyari. Sino ba talaga ang lalaking ito? Nakakatakot siya. Ano bang ginawa ng batang iyon sa inyo, Ginoo? Naging pabaya ba kayo dahil inakala niyong madali lang siya? Bakit hindi niyo siya tinamaan? Hindi man lang nakita ni Humbert kung ano talaga ang nangyari, at sa kanyang anggulo, nakita niya lamang si Roland na lumilipad sa ere matapos sumugod. Ang katotohanang nagsusuka na ng dugo si Roland ay nagpapakita na malubha ang kanyang pinsala. Dahil dito, ang una niyang naisip ay na maliit ni Roland ang lakas ni Severin, kaya siya nasugatan ng husto. Galit na si Roland noon pa man, kaya lalong naiinis siya sa tanong ni Humbert. Galit siyang sumagot, hindi ba't sinabi na ni Jeffrey na isa siyang level 4 Profound Master? Akala mo ba magpapatumpik-tampak ako sa ganung laban? Masyado lang talaga siyang mabilis, at hindi ko siya nakayanan. Nabigla si Humbert at Jeffrey, at napanganga sila. Napaisip sila kung mali ba ang narinig nila, dahil bihira lang para kay Roland, na isa sa pinakamalakas sa Brookton ang magsalita ng ganito. Sino ka ba, bata? Bakit ngayon lang kita nakita? Tiningnan ni Roland si Severin ulit ng seryoso. Ano bang ginawa ng mga tao ko para kalabanan mo kami? Bahagyang ngumiti si Severin at sinabi, ako si Severin, at dumadaan lang ako nang makita ko ang isang tangkang pagpatay na pinapalabas lang na aksidente. Tapos nalaman ko na itong malademonyong babaeng si Shayna ang may pukana ng lahat at nag-upa ng tao para patayin si Winnie. Nagsimula siyang ipaliwanag ang lahat kay Roland. Tahimik na nakinig si Roland, at nang nakuha na niya ang buong kwento, isang hakbang siyang lumapit at sinampal si Humbert. Hindi ko akalaing babastyusan mo si Ginoong Severin para lang sa babae. Isa kang kahihiyan sa Equus Hall. Nakakahiya na nagawa mo ang ganyang bagay. Lumuhad agad si Humbert at nagmakaawa kay Roland. Alam ko na po ang pagkakamali ko, Ginoo. Hindi na po ako magpapalinlang sa mga babae ulit, at nangangako po akong hindi na ako gagawan ng ganyan dahil lang may nag-utos sa akin. Ginoo, kung maaari lang. Hindi mabuting tao sina Humbert at Jeffrey. Sila po ang pumatay sa kambal sa may pasukan ng lungsod ilang araw na ang nakalipas. May nakakita sa kanila na ginahasa ang kambal bago pinatay, pero natakot ang saksi kaya hindi na nagsalita. Matapang na lumapit si Wesley matapos mag-isip-isip, at isiniwalat ito kay Roland. Lubos na nabigla si Roland, at napatingin siya kay Jeffrey nang may hindi makapaniwalang tingin. Totoo ba ang sinasabi niya? Ano pa ba ang mga tinatago niyo sa akin? Alam ni Severin na totoo ang galit ni Roland, dahil malamang na si Jeffrey ay mapagkunwari at maraming itinatago kay Roland habang nagpapanggap na maayos. Ako, hindi. Nagsisinungaling sila. Pilit pa ring umaangal si Jeffrey. Kalokohan ang sinasabi mo. Hindi ko malalaman ang lahat ng kasalanan niyo kung hindi ako pumunta rito. Giniling ni Roland ang mga ngipin niya at galit na sinabi, babaliin ko ngayon ang mga buto niyo. Maghintay. Agad na pinigilan ni Severin si Roland. Ang simpleng pagbali ng kanilang mga buto ay hindi sapat. Kung tunay mong nauunawaan ang katarungan, papatayin mo sina Shayna, Humbert, at Jeffrey. Kapag patay na sila, saka mo na lang sabihan ang inyong hallmaster na pumunta rito. Kaibigan, mataas na ang buwan at gabing-gabi na. Sigurado ka bang gusto mong tawagin pa ang hallmaster namin? Ayos lang ba kung ako na lang ang bahala sa bagay na ito? Umaasa akong magpapakita ka ng paggalang sa akin. Bumigat ang ekspresyon ni Roland at nagbigay galang siya kay Severin sa pamamagitan ng pagyuko at paghawak ng dalawang kamay. Pagkatapos mag-isip ng sandali, nagtanong siya, wala akong problema sa pagpatay kay Humbert at sa babaeng ito, pero marami na ring naiambag si Jeffrey sa Equus Hall. Pwede mo ba siyang patawarin? Hindi. Agad na tumanggi si Severin. Swerte ka ng buhay ka pa dahil niloko ka lang nila. Pero ang palayain ng tatlong demonyong ito ay hindi kailanman pwede. Severin, nagkamali ako.
Alam ko na ang kasalanan ko. Hindi ko na uulitin. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Nang marinig ni Shayna ang pag-uusap ni Severin at Roland, alam na niyang tiyak na ang kanyang kamatayan. Sa sobrang takot, lumuhad siya sa lupa at nagmakaawa ng buong pait. Nang marinig ito ni Severin, napasimangot siya at nagsabi, "Oh, Shayna. Hindi ba't binigyan ka na namin ng pagkakataon noon? Hindi mo iyon pinahalagahan. Tinatawad ka na namin at pinaalis, pero naisip mong magandang ideya ang dalhin si Humbert para manggulo." May biglang pumasok na ideya sa isip ni Humbert at bigla niyang sinuntok si Shayna sa dibdib. Bam! Ikaw! Lumipad ang katawan ni Shayna at bumagsak sa lupa. Tinitigan niya si Humbert na puno ng hindi makapaniwala at sa huli ay binawian ng buhay habang nangingisay. Pagkatapos patayin si Shayna, lumuhad si Humbert at nagsabi kay Severin, "Itong babae ang nag-udyok sa akin, naloko lang ako ng kanyang panlilinlang. Pakiusap, patawarin mo rin ako." Natawa si Severin nang marinig iyon. "Hahaha, akala mo ba papayag ako? Isantabi na lang natin ang nangyari ngayon at isipin ang sinabi ni Wesley kanina. Dapat ka pa ring maparusahan sa mga hindi mapapatawad mong ginawa sa kambal. Ginoong Roland, tulungan niyo kami. Nakikiusap kami. Tulungan niyo kami." Namumutla si Jeffrey sa takot habang nakaluhod sa lupa. Ang mga makasalanan ay hindi dapat hayaan pang mabuhay. Napakarami niyong kasalanan sa mata ng Diyos at ng tao. Wala nang makapagliligtas sa inyo. Sana ay inisip niyo muna ang magiging bunga bago kayo gumawa ng masasamang gawain. Umiling si Roland at may halong pagkadismaya sa kanyang mga mata. Ang buong akala niya ay, mabuting tao si Jeffrey, pero lingid sa kaalaman niya, isa pala itong hayop sa kalooban. Nang mapagtanto niyang hindi madaling kausapin si Severin, napilitan siyang tiisin ang sakit at kitilin ang buhay ng dalawa. Hindi alam ni Roland na may masamang balak si Jeffrey, at bigla itong tumalon, hinugot ang isang patalim mula sa pantalon, at itinutok ito sa leeg ni Roland bilang bihag. "Lumayo kayong lahat, palayain niyo kami ng pamangkin ko, kung hindi, papatayin ko siya ngayon din." Hindi inaasahan ni Roland na aatakihin siya bigla ni Jeffrey. Nang maramdaman niyang nakatutok ang patalim sa kanyang leeg, namutla siya sa takot at agad na nagmakaawa. "Sandali lang, Jeffrey, huwag kang magpa-dalos-dalos. Pwede naman tayong mag-usap ng maayos." Tumingin siya kay Severin at nagsabi, "Tulungan mo ako." Nang marinig iyon ni Severin, hindi niya napigil ang ngumiti. "Hehe, patayin mo na kung gusto mo, Jeffrey. Buhay man o patay siya, wala akong pakialam." Si Roland, na hawak bilang bihag, ay nakaramdam ng lungkot sa narinig mula kay Severin. Tama siya, dumadaan lang naman siya, kaya ang buhay o kamatayan ko ay wala talagang kinalaman sa kanya. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang puso ni Roland, at mas masakit pa ang sinabi ni Severin dahil umaasa siyang maililigtas siya nito. Ngunit sinabi ni Jeffrey, "Maaaring wala kang pakialam sa kanya, pero hindi ba't nagpapakita ka ng kabutihan? Hindi ba't mataas ang tingin mo sa sarili mo kanina? Kung talagang may ibubuga ka, halika rito at iligtas mo siya. Hahaha, pumili ka, papayagan mo kaming makaalis ng pamangkin ko o panuurin mong patayin ko si Roland sa harap mo." Sa totoo lang, nakakatuwang mabuhay kung nakakabihag ka ng isang makapangyarihang tao. Nasiraan ka na ba ng bait, Jeffrey? Kailan ba kita trinato ng masama, tapos ngayon? Halos himatayan si Roland sa galit. Karapat-dapat mamatay si Jeffrey dahil sa pananamantala sa tiwala niya at paggamit sa kanya bilang bihag nang hindi siya nakabantay, lalo pat ipinagtanggol pa niya ito kanina. Bakit hindi ka lumaban kanina? Kung inilaban lang natin lahat, baka may pag-asa pa tayong patayin siya. Pero imbes na gawin iyon, mas pinili mong patayin ako. May biglang kumislap na kasamaan sa mga mata ni Jeffrey at sumigaw siya sa lahat, "Tumabi kayo." Natakot ang mga nakaharang sa pinto at agad na lumayo ayon sa utos. Tuwang-tuwa si Jeffrey, at tumingin siya sa pinto bilang paghahanda sa pagtakas. Ngunit sa sandaling iyon na tumingin siya pabalik, laking gulat niya nang makita niyang hawak na ni Severin ang kamay niyang may hawak ng patalim na nakaumang sa leeg ni Roland. "Ano?
Sandaling natigilan siya at napaisip kung tama ba ang nakikita niya. Ang ganitong bilis ay lampas sa iniisip ng kahit sino, at kahit isang warrior king ay maaaring hindi kayanin ang ganitong galaw. Ngumiti si Severin ng malamig at marahang hinila ang patalim mula sa kamay ng kalaban. Pagkatapos, marahang itinulak si Roland at napaupo ito sa lupa. Kahit tinulak siya, nakaramdam ng matinding ginhawa si Roland, na kahit medyo nanginginig pa siya. Hindi niya inakalang matutuwa siyang matulak sa lupa. Hindi, imposible ito. Paano mo nagawa iyon? Sa wakas ay natauhan si Jeffrey at napalunok. Mamatay ka na. Ayaw ng patulan ni Severin ang usapan at wala rin siyang gana na magpaliwanag pa. Kaya isang malakas na sampal sa noo ang pinakawalan niya at bumagsak si Jeffrey sa lupa, na walang buhay. Papatayin kita. Alam ni Humbert na wala na siyang takas, at bigla siyang nakaramdam ng tapang habang sumugod kay Severin. Sa kasamaang palad para sa kanya, napakalakas ni Severin, at doon din nagtapos ang kanyang buhay. Sa isang kisap mata, 3 bangkay na ang nasa lupa, kasama si Shayna. Masyado siyang malakas, ni hindi ko nakita ang galaw niya nung sumugod siya. Gulat na gulat sina Wesley, Calvin, at ang iba pa sa kanilang nakita. Hindi nila inakalang makakakilala sila ng isang taong may ganitong kapangyarihan na lampas sa inaakala nila. Salamat po sa pagliligtas sa akin kanina, Ginoong Severin. Bumalik na sa ulirat si Roland at agad na tumayo mula sa lupa. Itataya ko ang buhay ko para sa iyo mula ngayon. Sabihin mo lang at gagawin ko. Bahagyang ngumiti si Severin at nagsabi, hehe, ito ang unang beses na may nagpasalamat sa akin kahit sinaktan ko at itinulak siya sa lupa. Napakamot ng ulo si Roland at nagsabi, "Hay, niloko lang pala ako ni Jeffrey sa simula pa lang. Masyado akong naniwala sa mga kasinungalingan niya kaya naging pabaya ako. Kailangan kong maging mas maingat mula ngayon. Hindi mo dapat basta pagkatiwalaan ang isang tao dahil lang kakampi siya. Mas mabuting magtanong-tanong at humingi ng opinyon bago magdesisyon." Sagot naman ni Severin. "Kaya, Ginoong Severin, may paraan ba para makabawi ako sa iyo sa pagliligtas mo sa buhay ko kanina?" Tinitigan ni Roland si Severin na puno ng pasasalamat. Sumagot si Severin, "Tawagin mo lang ang punong pinuno niyo at ipaalam sa kanya ang nangyari dito. Samantala, pakisuyo na rin na ipalabas ang mga bangkay na ito at asikasuhin sila. Nakakasira sila sa kasiyahan natin." "Sige." Tumango si Roland at inutusan ang iba pang miyembro ng Echoes Hall, ilabas ang mga bangkay na ito, itapon na at linisin ang dugo sa sahig. Huwag nating hayaang masira ang mood ni Mr. Severin. "Opo, Ginoo." Halatang nakahinga ng maluwag ang mga tauhan. Bagamat mabagsik si Severin sa pagpatay, hindi naman siya basta pumapatay ng inosente ng walang dahilan. Sumunod lang sila kay Humbert at Jeffrey dahil sa utos, hindi naman nila kagustuhan ang sumama. Ilang saglit pa, nailabas na nila ang 3 bangkay at umalis. "Tungkol naman sa pinuno namin, Mr. Severin, sa tingin ko, hindi ito tamang oras, at siguradong magagalit siya kung istorbohin habang natutulog." Nag-isip ng ibang paraan si Roland at sinabi kay Severin, "Pwede bang bukas na lang? Kung available ka bukas, dadalhin ko siya agad para makipagkita sa iyo sa umaga. Paumanhin, pero wala na akong oras. Babiyahe na ako bukas ng umaga. Ganito na lang, tawagan mo lang siya ngayon. Sabihin mong may pinatay akong mga miyembro ng Echoes Hall at hindi mo ako kayang labanan." Tiyak na pupunta agad siya pagkadinig nun. Hindi makapagsalita si Roland. Kung uulitin nga niya ang sinabi ni Severin, mapipilitan talagang pumunta ang pinuno nila. Sa huli, dahil sa pangungulit ni Severin, napilitan siyang kunin ang cellphone at tumawag. Ang hindi inaasahan ni Severin ay isang babae ang sumagot sa tawag. Galit itong binabaan ang tawag matapos marinig ang sinabi ni Roland, pero bago ibaba ang tawag ay sinabi pa nitong magdadala siya ng ilang tao para patayin si Severin. "Babae ang punong pinuno niyo?" Tanong ni Severin matapos ibaba ng babae ang tawag. Hindi napigilan ni Roland na magtanong pabalik, "Hindi mo ba alam na babae ang unang pinuno namin?" Napangiting alanganin si Severin at sumagot, Sa totoo lang, hindi ko alam."
Dumaan lang talaga ako, at inakala kong lahat ng pinuno sa mga ganitong grupo ay lalaki. Ang saya naman palang malaman na babae ang namumuno. Haha, napatawa si Roland sa narinig. Hindi lang siya babae, alam mo ba? Isa siyang batang babae at napakaganda. Pero babala lang, sobrang init ng ulo niyan, siguro dahil hindi pa siya nagkaka-boyfriend. Para siyang tigre, at hindi siya kayang paamuhin ng kahit sinong ordinaryong lalaki. Ah, ganun ba? Pagkarinig nun, ngumiti si Severin at nagtanong, anong pangalan niya? Gracie, Gracie Swiften, sagot ni Roland nang nakangiti. Sige, Roland, halika at uminom ka muna. Kaibigan na kita ngayon, lalo na't nagpalitan na tayo ng suntok. Masayang sabi ni Severin. Ngiting asim ang sagot ni Roland, salamat, pero medyo malala ang tama ko at hindi ako dapat uminom ngayon. Sige na, ikaw na lang muna. Totoo naman na may tinamong matinding pinsala si Roland, at tinaya niyang aabutin ng 2 linggo bago tuluyang gumaling. Sa isang iglap, naglabas si Severin ng isang maliit na tableta at inilahad ito. Doktor ako, at ang halamang gamot na ito ay ginawa ko mismo matapos ang matagal na pananaliksik. Inumin mo ito at gagaling ka agad. Gagaling agad. Kumurap-kurap si Roland. Tinitigan niya ang maitim na tableta at ramdam niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. Para sa kanya, sobra ang sinasabi ni Severin, na parang himalang gamot na kaya raw pagalingin ang malalang sugat sa isang iglap. Kabanata 565. Si Severin ay hindi napigil ang ngumiti nang makita niya ang ekspresyon ni Roland. Iniisip mo ba talaga na papatayin kita? Kung gusto ko, hindi na sana kita niligtas sa simula pa lang. Bukod pa roon, kaya ko naman gawin iyon ngayon kung gugustuhin ko. Bakit ko pa gugustuhin na sayangin ang isang tableta sa iyo? Agad namang ngumiti ng pilit si Roland at sinabi na hindi ko ibig sabihin iyon. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganitong klaseng tableta. Hindi ko rin inasahan na isa kang doktor, Ginoong Severin, kaya medyo nagulat lang ako. Pagkasabi noon, nilunok agad ni Roland ang tableta ng walang pag-aalinlangan. Kahit hindi siya sigurado kung kasing himala nga ba ito gaya ng sinabi ni Severin, sigurado naman siya na hindi siya sasaktan nito. Haha, magpatuloy na tayong uminom. Hindi ba't masarap ang pakiramdam kapag may alak sa katawan? Tumawa si Severin at naglakad pabalik para ipagpatuloy ang pag-inom. Si Roland naman ay nag-aatubiling uminom ng alak kaya naupo na lang siya. Ipinulupot niya ang kanyang mga binti at nagsimulang ayusin ang kanyang paghinga sa pag-asang gagaling agad ang kanyang sugat. Doon niya natuklasan na mabilis na gumagaling ang kanyang mga internal na pinsala, at ang tableta na ibinigay ni Severin ay nagpapagaling sa kanya sa isang nakakagulat na bilis. Diyos ko, sino ba talaga ang taong ito? Napakalakas ng bisa ng tableta na ito. Bakit kaya ganoon siya kadesididong makilala ang aming hallmaster? Gusto ba niyang ligawan ito matapos marinig na maganda siya? Sandali, hindi nga pala niya alam na babae ang aming hallmaster bago ko palang sinabi sa kanya. Hindi yun pwedeng maging dahilan. Nagsimulang lumipad ang isip ni Roland habang nakaupo sa tabi ni Severin. Ilang minuto na ang lumipas mula nang maupo siya. Nang subukan niyang pisilin ang kanyang kamao para gumamit ng kaunting spiritual energy, natuklasan niyang muli niyang magagamit ito. Matapos niyang hayaan na kumalat ang aura, nakaramdam siya ng matinding tuwa dahil ang kakayahan niyang magpakita ng spiritual energy ay nangangahulugang gumaling na ang kanyang sugat. Napakagaling mo, Ginoong Severin. Lubusan ng gumaling ang aking sugat. Masayang sabi ni Roland. Talaga, haha, gusto mo bang uminom ngayon? Tumawa si Severin na para bang inaasahan na niya ang resulta. Tunay kang isang milagrosong doktor. Wala pa akong nakikitang mas kamangha-mangha pa sa iyong kakayahan. Lubos ang aking paggalang at paghanga sa iyo, at isa lamang akong hamak na baguhan kumpara sa iyo. Umabot pa sa puntong tinawag ni Roland ang sarili niyang junior. Hindi maaari, nasa 50 o 60 ka na. Hindi ko kayang maging seryoso kung tatawagin mo ang iyong sarili na junior sa harap ko. Mabilis na wika ni Severin habang kamakaway ng kanyang kamay. Pero batay sa ating lakas at kakayahan, ikaw ang senior at ako ang junior.
Isa lamang itong usapin ng pagkakaiba ng lakas at walang kinalaman sa edad. Natatakot si Roland na baka magalit si Severin kaya ipinaliwanag niya ito mula sa kanyang panig. Tinawag siya ni Roland at sinabi na, malaya kang tawagin akong senior kung gusto mo. Aaminin ko, maganda pakinggan kapag tinatawag akong senior. Pagkaupo ni Roland, napansin niyang kaunti na lamang ang alak kaya sumigaw siya sa waiter na pwede bang magdala ka pa ng alak. Maingat na pumasok mula sa labas ang waiter. Natakot ito sa nangyari kanina sa VIP room, at nang sabihin ito sa kanilang boss, at kahit ang boss ay natakot na harapin sila. Sige po, sir. Magpapadala po ako ng alak ngayon din. Agad na yumuko ang waiter at mahina ang tinig na sumagot. Magbabayad ako mamaya at huwag na huwag kayong makikipagtalo sa akin tungkol dito, sabi ni Roland sa lahat matapos mag-isip sandali. Agad na sabi ni Wesley, hindi pwede iyon, Ginoo. Araw ng kaarawan ko ngayon at pumayag na akong ilibre ang lahat. Hindi ko talaga kayang hayaan kang magbayad para sa akin. Gaya ng sabi ko, huwag na kayong makipagtalo sa akin tungkol dito. Sabi ko ako ang magbabayad ng bill at walang makakapigaw sa akin. Lubos kong ikinagagalak na magkaroon ng pagkakataon na makilala ang isang tulad ni Ginoong Severin. Matapos iligtas ni Severin ang buhay ni Roland at bigyan siya ng isang himalang gamot, tuluyan ang nakalimutan ni Roland na si Severin din ang malubhang nanakit sa kanya. Sa kanyang paningin, naging para na itong isang taong may pambihirang karunungan. Nagsimula pa siyang magduda kung kaya bang tapatan ni Gracie, ang pinuno ng Echoes Hall, si Severin. Makalipas ang ilang sandali, dumating sa lugar ang isang sexing dalaga na may mahabang itim na buhok at malamig na ekspresyon. Nakaitim na leather pants siya, at kasunod niya ang ilang matatandang miyembro ng Echoes Hall, na lahat ay kilalang tao sa Brookton. Nakasuot ang babae hindi lang ng itim na damit at itim na leather pants, kundi pati ng pares ng flat-heeled na itim na bota na may kalansing tuwing naglalakad, na nagbigay sa kanya ng aura ng kapangyarihan. Bukod pa roon, ang masikip na suot niya ay lalong nagbigay diin sa kanyang hubog, at halatang malaki ang kanyang dibdib. Anak ng tinapa, may tapang talagang pumatay ng mga tao ko, at bugbugin ang isa sa mga nakatatanda namin, at pilitin siyang tawagan ako para pumunta dito. Hindi mapigilan ni Gracie ang magmura habang mabilis na umaakyat. Paglapit niya sa pinto ay sinipa niya ito ng malakas. Pagpasok niya sa silid, siya at ang kanyang mga tauhan ay labis na nagulat. Sa halip na makita ang mga bangkay nina Humbert at Jeffrey, nakita niya si Roland na masayang umiinom kasama sina Severin at ang iba pa. Anong nangyayari, Roland? Hindi ba sinabi mong malubha kang nasaktan ng isang binatang lalaki? Alin siya? Lumapit ang Grand Elder ng Hall at tinanong si Roland. At nasaan ang mga bangkay nina Humbert at Jeffrey? Hindi ka ba nagsisinungaling sa amin? Bakit may cake ng kaarawan sa mesa? Sa tingin mo ba nakakatawa ito, Roland? Sumimangot si Gracie. Bilang Grand Hall Master ng Echoes Hall, dapat ay mahimbing siyang natutulog kung hindi lang siya ginising ng tawag mula sa kanyang tauhan na si Roland. Agad niyang naramdaman na parang niloloko siya ni Roland. Agad na tumayo si Roland at sinabi, "Ma'am, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Patay na si Humbert at Jeffrey nang nakatatanda kong si Severin at binugbog din niya ako. Pagkatapos noon, uminom kami ng ilang baso ng alak." Medyo natahimik si Roland matapos magsalita dahil parang mahirap ipaliwanag ang lahat at tila may mga hindi tagmang bahagi sa kwento. "Tinawag mo ba siyang nakatatanda? Bakit ka umiinom kasama niya kung pinatay niya ang mga tao natin at malubha kang nasaktan?" Nagpakita ng pagkalito si Gracie at naramdaman niyang may mali sa loika nito. Habang iniisip niya ng mas malalim ay lalo lamang siyang nalito, kaya napakunot ang noo niya at tinanong, "Ayos ka lang ba, Roland? Nawala na ba ang katinuan mo matapos kang bugbugin?" Nagsimula kasi ito sa, alam ni Roland na masyadong komplikado para ipaliwanag ng maikli, kaya nagpasya siyang ikwento ang lahat mula sa simula. Inabot siya ng ilang minuto bago niya tuluyang nailahad ng malinaw ang lahat. "Kita mo, siya ang nagsabi sa akin na sabihin ko iyon para pumunta ka rito at makilala siya. Ang tapang mo. Kahit pa nagkamali ang mga tao namin, kami dapat ang humarap sa kanila.
Sapat ng masama na pinatay mo ang mga tao namin, pero humantong ka pa sa pag-utos sa aming Hallmaster na pumunta rito. Ano ang ibig sabihin nito? Balak mo bang hamakin siya at lahat ng nakatatanda? Galit na galit ang Grand Elder kaya lumapit siya at tinitigan si Severin ng masama. Tumayo si Severin, iniunat ang katawan, at sinabi, pinatay ko sila para linisin ang hanay. Pagkatapos ay lumapit siya kay Gracie, tinaas ang kanyang kanang kamay, at hinawakan ang singsing sa kanyang daliri. Naisip ko kung kilala mo kung ano ito, Hallmaster Gracie. Si Gracie ay labis na naiinis noong una, ngunit ang singsing ni Severin ay parang isang bombang bigla na lamang sumabog sa kanyang isipan, na agad nagpang-inig ng kanyang utak, iyon ay ang Draco Deus Ring. Mabilis na bumalot sa puso ni Gracie ang matinding pagkabigla at agad niyang nakilala ang singsing. Pagbati, Supreme Leader. Nang makabawi siya sa pagkagulat agad siyang lumuhod sa harapan ni Severin nang walang kahit katiting na pag-aalinlangan. Pagbati Supreme Leader. Hindi alam ng iba niyang kasama kung paano magre-react ngunit nang makita nilang lumuhod ang kanilang leader, wala na silang nagawa kundi sumunod din. Anong nangyayari? Maging sina Wesley at ang iba pa ay lubos na nagulat at agad na tumayo mula noong pumasok si Gracie. Sa tabi niya mahinang nagtanong si Calvin. Ano ang gagawin natin? Dapat ba tayong lumuhod din? Kahit wala siyang ideya sa nangyayari, sobrang natakot na siya sa kanyang nakita. Lumuhod, lumuhod. Mukhang seryoso ito. Wala nang ibang naisip si Wesley kundi dahan daw ang lumuhod. Agad ding sumunod ang lahat nang makita nilang lumuhod si Wesley. Nakaramdam ng kaunting emosyon si Severin sa nakita niyang tagpo dahil ang tanging dahilan para lumuhod si Gracie matapos makita ang singsing ay dahil sa matibay at walang kapantay na katapatan nito sa Draco Deus Temple. Samantala ang mga matatandang kasamang lumuhod ni Gracie ay puno ng katanungan sa nangyayari. Kahit babae ang kanilang Hallmaster kilala siya sa pagiging mailap at matapang, at dahilan para hindi basta-basta lapitan ng mga lalaki. Maging ang matatandang kasama niya ay laging maingat at magalang kapag nakikipag-usap sa kanya. Dahil dito hindi nila matanggap at maintindihan na makikita nilang lumuluhod ang kanilang leader sa harap lamang ng isang binatang estranghero. Tumayo na kayo. Mahinang ngumiti si Severin at bahagyang yumuko at iniabot ang kamay upang tulungang tumayo si Gracie. Aminado siyang kaakit-akit at napakaganda ni Gracie dahilan para sandaling mamangha siya ng tumangala ito upang tingnan siya. Ma'am, bakit niyo siya tinawag na Supreme Leader? Tanong ng Grand Elder matapos itong makatayo. Sa wakas ipinaliwanag ni Gracie. Nakikita niyo ba ang singsing sa kanyang daliri? Iyan ang Draco Deus token na nabanggit ko sa inyo noon. Ang iba't ibang hall na nagmula sa Draco Deus Temple ay kailangang sumunod sa sinumang may hawak nito dahil siya ang tagapagtatag ng Equus Hall. Ano? Siya ang tagapagtatag ng Equus Hall. Sa kabilang banda napasinghap si Winnie at tuluyang naintindihan kung bakit gusto ni Severin na ipatawag ang leader ng Equus Hall. Yun pala ay nasasakupan niya ito. Sa sitwasyon pa lang na ito, malinaw na ang kanilang Supreme Leader ay napaka-misteryosong nilalang na kahit si Gracie at ang iba ay hindi pa kailanman nakakita sa kanya. Kung hindi ganoon agad na sana nilang nakilala si Severin nang hindi na kailangang ipakita pa niya ang singsing. Pagkarinig noon hindi napigil ang ngumiti ng Grand Elder at nagsabi, kaya pala ito ang Draco Deus token. Noon sinabi mo na ang token, at akala ko ito ay parang bariya o palawit. Yun pala ay singsing. Tumango si Gracie tumingin kay Severin nang may paghanga at nagsabi, hindi ko akalaing isa kayong binata Supreme Leader at hindi ko rin inasahang magkikita tayo sa ganitong paraan. Taos puso akong humihingi ng paumanhin na ang aming mga tauhan ay nakapagbigay sa inyo ng anumang pagkakasala noon. Namangha ang nakatatandang pinuno at sinabi na sa wakas ay naiintindihan niya ang ibig sabihin nito nang sabihin nitong naglilinis siya ng bahay. Tinutulungan pala nitong alisin ang mga karumihan na nakatago sa kanilang hanay. Malungkot namang sinabi ng pangalawang nakatatanda kung bakit hindi pa ito nagpakita noon, at kung ano ang dahilan ng bigla nitong pagdating. Matagal na silang inaapi ng Skydrake Gang at tinitiis lamang nila ang pang-aabuso nito.
Kung hindi lamang dahil sa takot ng kalaban na baka minsang magpasya silang lumaban hanggang kamatayan, marahil mas malala pa ang trato sa kanila kaysa sa kasalukuyan. Tinignan sila ni Severin ng mariin at sinabi, kung inaapi ba ang kanilang mga tao. Kung ganoon, makikipagkita sila sa Skydrake gang mamaya upang maghiganti. Ngunit nag-aalala ang nakatatandang pinuno at ipinaalala na napakalakas ng kalaban. Ang tanging antas siyam na pangunahing guro na mayroon sila ay ang kanilang kagalang-galang na pinuno ng bulwagan, samantalang ang Skydrake gang ay may 2 antas siyam na pangunahing guro. Hindi sila kayang tapatan. Maging ang pinuno ng gang ay nais pilitin ang kanilang pinuno ng bulwagan na magpakasal dito, na kunwari pagsasamahin ang kanilang puwersa bilang iisang pamilya. Ngunit ang totoo, nais lamang nitong sakupin ang Echoes Hall. Agad namang sumulong si Roland at sinabing, hindi na ito dapat ikabahala. Nakita niya ang galaw ng kanilang kataas-taasang pinuno kanina, at naniniwala siya na ang kakayahan nito ay hindi bababa sa isang haring mandirigma. Walang halaga ang Skydrake gang sa mga mata nito at siguradong bogbog sarado ang mga iyon kapag umatake si Severin. Namangha ang nakatatanda at ang pangalawang nakatatanda nang marinig na maaaring kasing lakas siya ng isang haring mandirigma. Tunay ngang karapat-dapat ito sa titulong kataas-taasang pinuno, at walang duda ang kanyang lakas. Maging sina Wesley at ang iba pa ay lubos na nagulat nang marinig na mas mataas pa ang antas ni Severin kaysa sa pinuno ng Echoes Hall. Tinanong ni Severin sina Wesley at ang iba pa kung tapos na silang kumain. Busog na siya kaya sasama na siya sa mga nakatatanda. Abala ang kanyang schedule at kailangan na niyang umalis kinabukasan ng umaga. Nagpahayag si Gracie ng panghihinayang, iniisip na sana'y manatili pa ito ng mas matagal ngayong narito na siya. Ipinaliwanag ni Severin na may mahalaga siyang aasikasuhin at napadaan lamang siya roon nang makita niyang muntik nang mapatay si Winnie. Doon nagsimula ang lahat hanggang sa umabot sila sa kasalukuyan. Humiling si Gracie na bumisita pa ito kapag may oras. Tumango si Severin at iminungkahing magpalitan sila ng numero upang hindi niya makalimutan. Makakatulong din ito kung sakaling kailanganin niya ng tulong. Tuwang-tuwa si Gracie at agad na kinuha ang kanyang telepono upang makipagpalitan ng numero kay Severin. Ipinahayag naman ni Roland na siya na ang magbabayad ng bill at agad na tumakbo pababa upang magbayad. Nilapitan ni Wesley si Severin at sinabing hindi niya inaasahan na ganito ito kalakas at hinahangaan niya ito. Idinagdag pa niyang marahil ito na ang pinakaka-memorable na pagdiriwang ng kaarawan niya sa buong buhay, na hinding-hindi niya malilimutan ang gabing iyon. Ngumiti rin si Winnie at sinabing ganoon din siya. Natakot siya noong una, ngunit hindi niya inaasahang siya pala ang malaking pinuno ng Echoes Hall. Naalala ni Severin ang isang bagay at sinabi sa lahat na sana ay manatiling lihim sa kanila ang pagiging kataas-taasang pinuno niya ng Dracodeus Hall. Lalo na si Gracie na dapat mag-ingat. Kung sakaling pumunta ito sa Brookborn para hanapin siya, huwag na huwag nitong sasabihin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa kanyang pamilya dahil hindi pa nila alam na siya ang kataas-taasang pinuno ng Dracodeus Temple. Ngumiti si Gracie at sinabing tandaan niya iyon. Muli niyang iminungkahi na bakit hindi ito lumipat sa mas malaking lungsod gaya ng Brookton, kung saan mas marami ang espiritual na enerhiya. Ngumiti si Severin habang palabas ng pintuan at sinabing dahil naroon ang kanyang asawa at anak sa Brookborn. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Lumabas ang lahat mula sa VIP room makalipas ang ilang sandali, at tumingin si Severin kina Wesley at Winnie bago sinabihan si Gracie na alagaan si Wesley, Winnie, at ang kani-kanilang pamilya dahil itinuring na niyang mga kaibigan ang mga ito. Sumang-ayon si Gracie at nangakong aalagaan sila. Nang marinig yun nina Wesley at Winnie, nagkatinginan sila at hindi maitago ang kasiyahan. Karaniwan lamang silang mga pamilyang negosyante, at muntik nang umangat sa ikatlong antas ang pamilya ni Wesley kung hindi lang kinapos sa swerte. Ang pagkakataong makaugnay sa Echoes Hall ay tiyak na malaking bagay. Nagpasalamat sina Wesley at Winnie kay Severin matapos magkatitigan. Ngumiti si Severin at sinabing wala iyon,
at kailangan na niyang sumama sa grupo upang puntahan ang Skydrake Gang. Umalis agad sina Wesley at ang iba pa. Sinabihan naman ni Severin si Gracie na sila ang mauna at susunod siya sa likod ng kanilang mga sasakyan. Tinawagan ni Gracie at ng kanyang mga tauhan ang pinakamagagaling nilang mandirigma at dumiretso sa punong tanggapan ng Skydrake Gang. Sumunod si Severin mula sa likod hanggang sa makarating sila sa hanay ng mga villa. Narito na tayo, sabi ni Gracie matapos bumaba sa kotse. Ipinakilala niya na ang pinuno ng mga ito ay si Rod Fisher at ang Grand Elder ay si Bryce Papp, na kapwa malalakas na Level 9 Profound Masters. Bahagyang ngumiti si Severin at sinabing halos magkapantay lang ang antas ng tauhan ng magkabilang panig, kaya ipaubaya sa kanya ang dalawang pinuno. Ipinayo niyang si Gracie at ang kanyang mga tao ay patumbahin ang mga tauhan ng kalaban, at unahin ang mga mas malalakas, at tanggapin ang mas mahihinang handang sumuko para mapasama sa kanilang hanay. Tumango si Gracie at sinabing yun din ang kanyang iniisip. Bagaman madalas silang gipitin ng grupo at pinilit siyang pakasalan ni Rod, wala namang gaanong matinding alitan. Kung makakakuha sila ng ilang Grandmaster level na individual, malaki ang maidadagdag nito sa kanilang lakas. Naisip ni Severin na itanong kung may iba pang mas malalakas na puwersa na posibleng umatake sa kanila kung sakaling wasakin nila ang Skydrake Gang at isama ang mga natitirang miyembro. Kung ganoon, iminungkahi niyang kailangan silang takutin upang huwag nang kumilos laban sa Equus Hall maliban na lang kung handa silang ilibing ng buhay. Naramdaman ni Gracie ang init ng kalooban dahil hindi niya inasahan na ganoon kalaki ang malasakit ni Severin. Bilang babae, palagi niyang hinanggad na may mag-aalaga sa kanya at makakabahagi ng kanyang mga pasanin. Sa kasamaang palad, nang mamatay ang kanyang ama at ipasa sa kanya ang posisyon bilang Hallmaster, napilitan siyang maging matatag, maingat, matapang, masipag, at kasing lupit ng isang lalaki upang hindi mapabayaan ang mga kasapi ng Equus Hall. Sa piling ni Severin, ngayon lang niya muling naramdaman ang maalagaan at magkaroon ng seguridad mula nang mamatay ang kanyang ama 5 taon na ang nakalipas. Bahagya siyang ngumiti at ipinaliwanag na kapag natalo ang Skydrake Gang at naisama ang mga natitirang miyembro, sila na ang magiging pinakamalakas na organisasyon sa buong Brookton. Walang ibang mas malakas kaysa sa kanila, lalo't halos magkakapantay lang noon ang mga grupo at ang Skydrake Gang na ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Nagkatinginan ang dalawang elder matapos masaksihan ang bihirang ngiti ng kanilang Hallmaster, at alam nilang napakatagal na mula nang huli niya itong ginawa. Sino kayo? Ito ang punong tanggapan ng Skydrake Gang, sigaw ng mga gwardya pagkarating nila sa tarangkahan. Kabanata 570. Agad na sinipa ni Gracie ang mga gwardya, isa-isa, at tumilapon sila palayo. Bumagsak ang mga ito ng mabigat sa lupa at namatay agad. Ilang nagbabantay na kasapi ng gang ang nakakita sa nangyari at agad na pinatunog ng alarma. Sa loob lamang ng ilang segundo, naglabasan ang mga tauhan ng Skydrake Gang, habang sumugod naman ang mga kasapi ng Equus Hall at pumwesto sa likod ni Severin. Anong nangyayari, Hallmaster? Operasyon ba ito sa kalagitnaan ng gabi? Hindi ko sigurado kung kaya nating harapin ang kalaban, tanong ng isa sa mga tagapagtanggol, nalitong-lito matapos magsama ng mga tao. Kanina lang ay mahimbing pa siyang natutulog nang bigla siyang tawagan upang magdala ng mga tauhan para salakayin ang Skydrake Gang. Sa biyahe pa lamang patungo sa punong tanggapan ng gang, mabilis na ang tibok ng kanyang puso at iniisip kung panaginip lang ba ang natanggap niyang utos. Bagaman hindi ganoon karami ang naninirahan sa punong tanggapan ng Skydrake Gang, higit pa rin sila sa 2,000, at patunay na malakas ang kanilang puwersa sa ganito kalaking lungsod. Kung isasama pa ang bilang mula sa iba't ibang sangay, tiyak na aabot ito sa 10,000. Napakalakas ng loob mo, Gracie. Paano ka naglakas loob na salakayin ang gang ko sa kalagitnaan ng gabi? Sigaw ni Rod, ang pinuno ng gang, habang papalapit kasama ang ilan pang malalakas na mandirigma. Ngumiti nang may kasamaan ng kanilang Grand Elder at nagsabing, wala tayong dahilan noon para labanan sila, kaya napakagandang pagkakataon nito. Dahil siya na mismo ang pumunta rito, patayin natin ang mga matataas sa kanila, at sirain ang kanyang kakayahan,
at bihagan siya para maging babae mo. Kapag tapos na iyon, magiging sunod-sunuran na ang mga tao niya sa atin. Nagliwanag ang mga mata ni Rod sa narinig at sinabing, "Perpekto. Magandang ideya iyan, haha." Pagharap niya kay Gracie, sinabi niya, "Ikaw na mismo ang nagdala sa sarili mo rito, Gracie. Akala mo ba matatalo mo kami sa biglaang pag-atake? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, ngayong narito ka na." May malamig na ngiti si Severin habang lumalapit at nagsabi, "Ikaw si Rod, hindi ba? Pasensya na, pero ako ang makakaharap mo." "Ikaw." Tiningnan siya ni Rod, saka muling tumingin kay Gracie. "Talagang malakas ang loob mo, Gracie. Hindi ko pa nakikita ang taong ito, kaya malamang ay kumuha ka ng tulong mula sa labas. Hindi mahalaga kung nakita mo na ako o hindi. Nandito ako para patayin ka," sagot ni Severin ng kalmado. "Matapang ka, hayaan mong subukan ko ang lakas mo." Hindi inakala ni Rod na may maglalakas loob na kausapin siya ng ganoon. Kilala siya bilang isa sa pinakamahuhusay na mandirigma sa hanay ng mga Level 9 Profound Master sa Brookton. Pagkasabi nito, piniga niya ang kamao, at tinipon ang kanyang espiritual na enerhiya dito, at mabilis na sumugod kay Severin. Ngunit hindi siya binigyan ni Severin ng pagkakataong makasuntok. Sa isang pitik ng daliri, lumitaw ang langit asol na liwanag at dumiretso sa dibdib ni Rod. Isang malakas na putok ang narinig, at lumipad si Rod sa hangin bago bumagsak ng mabigat sa lupa. Umagos ang dugo mula sa kanyang bibig at may maliit na butas na lumitaw sa kanyang dibdib. "Ikaw, isa kang warrior king." Bulalas ni Rod na may hindi makapaniwalang tingin, bago siya tuluyang nalagutan ng hininga, at puno ng panghihinayang.